Magandang hapon po. Magandang gabi. Dito pag-usapan natin yung tinatawag na pagpatuloy na nagbabaga ng mga kabanata patungkol sa sabongero issue, lalo na ng mga siniwalat ni alias Totoy. Ang sa ating pag-usapan po sa ngayon ay ito, lumabas na si Lieutenant General Jonel Istomo na nagbabanggit siya na nabigo siya sa kanyang pag-ibig. Nabigo rin siya, nawalan siya ng tatay, masakit yung mabigo sa pag-ibig, pero walang kasing sakit ang ginawa ni alias Totoy sa paggamit, sa pagdawit ng pangalan niya na tumanggap siya sa isa ay kasama sa Alpha Group na tumatanggap ng milyon-milyon mula sa Alpha Group ng isabong ni Atong Ang. Pero ang kwento dito, kahit na sabihin pa natin na nagreklamo si Jonel Istomo laban kay Totoy, ay inamin pa rin niya na nagkaibigan sila ni Atong Ang, at inamin pa rin siya, binigyan siya ni Atong Ang ng negosyo. Binigyan siya ng dalawang prangkesa ng Pitmasters at doon sa General Santos City, ito sabi niya. Tapos, ang kanyang pananaw sa ngayon po, mga 47 years siya nagserbisyo sa Philippine National Police kasama ng pagiging PC ata niya, at nababahiran daw ang pinagmamayabang po ni Lieutenant General Jonel Istomo na parang medalya ng kanyang kagitingan bilang isang pulis ay yung pagkasolve niya ng kaso ni Kaper Silapid at pagkasolve din sa kaso ng Ligamo case. Yung dalawang yan, lahat po daw yan na kanyang tagumpay, na tinitingnan na tagumpay yung pagkasolve niya ng kaso ni Percy Lapid sa pagpatay na nagtuturo na ang mastermind ay si isang PNPA graduate na si Gerald Gitalig Bantag, at nasolve niya rin ang tinatawag na Digamo massacre case saan siya mahigit na namatay, at kanyang natapos na ang kanyang investigasyon ng kanyang team na natukoy kay Arnie Tevez. So kahit na nasolve niya ang malalaking kaso niya, Percy Lapid, saka yung Digamo case, ay naguho daw lahat ang kanyang mundo. Parang nawasak lahat ang kanyang tagumpay bilang isang police general. Dahil lang sa siniwalat ni alias Totoy na siya ay sangkot kasama siya sa Alpha List o Alpha Group ng Pitmaster o ng grupo ni Atong Ang, at isa siya tumatanggap ng mga 70 million kada linggo o kada buwan mula sa mga grupo ni Atong Ang. So isa rin daw siya sa Alpha Group na bumuto-buto para pumayag na pumatay ng mga tsupi na mga sabungero. So pakinggan natin po siya, no? Pakinggan natin si Jonel Istomo sa kanyang interview kay Anthony Taberna tsaka kay si Jerry Baha dito sa live stream ng DCRH. So bigyan natin ng pintuan, sahig at bahay si Jonel Istomo. Okay, hiramin ko muna to, Anthony Taberna, ang inyong palabas. Anyway, a portion lang naman ang aking iwan. Portion lang naman ng inyong interview ang aking ipi-play. Ito na po. Pinagtsagaan ko for almost 37 years. Yan na, mangiyak-ngiyak na. Halos umiyak na si Jonel Istomo. Salamat nga ako sa ating mahal na Pangulo at binigyan pa opportunity. Nagretiro ako as 3-star general. Pero dahil dito, parang nawala lahat yung pinaghirapan ko. Kung malala nyo, ako rin ang task force commander nung Digamo case. Ulitin natin kay Percy Lapid. Dito ate. Damdaman. Mismo nagsabi niya. Dito natin umpisa. General Istomo, si Atong Ang na itumba na, patay na, at nang mawala na ang problema, ito pong si alias Totoy o Julie Patidongan. Ayan, ito ang nag-umpisa si Anthony Taberna. Dito, umpisa natin dito. Sa kung saan,
ay tinanong siya ni Anthony Taberna kung ano masasabi ni Lieutenant General Jonel Estomo sa sinabi ni Jolie Patidungan na pinapatumba daw siya ni Jonel Estomo kay Atong Ang. O ito, pakinggan natin po ang sagot ni Jonel Estomo. Sir, sagutin nyo nga po yon. Meron po bang ganong insidente na sinabihan nyo si Atong Ang na patay na ito pong si alias Totoy? Una-una, gaya ng sabi ko, isang beses ko lang na-meet si Charlie Atong Ang. Wala akong connection sa kanya, hindi ako tumatawag sa kanya. Paano mangyari yon? Para sa akin, katang isip yon. At kung mapansin nyo naman, binawin naman. Nagkakatanghi isip lang si Jolie Patidungan. O, na malalagay nito sa balag ng alanganin, ngayon yung kredibilidad ni Jolie Patidungan. Ni alias Totoy. Actually, nag-apology pa siya sa akin. Na sinasabi niya na gawa-gawa lang ni Charlie Atong Ang. So, hearsay lahat ang mga sinasabi niya. Oh, paano ba sinasabi? Nag-apologize po siya? Hindi ko alam yun Sige, pakinggan natin. Saka ako, sa tagal ko sa serbisyo, 37 years in service, wala po akong kaso na wala akong issue about murder. Siguro ako, ang masabi ko lang sa sarili ko, sa 37 years ko sa PNP, marami akong accomplishment ng mga notorious, ng mga nahuli ko. Kaya wag ho tayong maniwala sa mga sinasabi nitong alias Totoy na to. At siya mismo nagbigay ng kanyang mensahe, hingi siya ng apology sa akin. Pero kahit para sa akin, sa totoo lang, Katunyeng ka Jerry, nasaktan ako nung namatay ang tatay ko. Yan Siyempre tao lang tayo. Ang tatay niya si General Estomo. Siya military. Nabigo tayo sa pag-ibig, tayo nasaktan. Kita mo, nabigo siya sa pag-ibig. Nasaktan siya. Pero kay Totoy? Pero dito ko naramdaman, mas masakit. Masakit naramdaman ko ngayon yung sakit na ginawa ni alias Totoy sa buhay ko. Kaya ako lumantad ngayon personally para sabihin na nanawagan ako kay alias Totoy. Sana maisip mo rin ano ang mga naramdaman ng tao, yung mga binanggit mo mga pangalan, gaya ni Gretchen Barreto, yung mga iba pa, at siyempre ako. Huwag mo na i-depend sa si Gretchen Barreto. Ikaw na lang, Teniente General. Sana pag-isipan naman natin kung ano mga binabanggit natin. Kasi yung kasiraan ko ngayon, parang nawala lahat ang ginawa ko for 37 years sa PNP. Ayan, mangyak-ngyak si Jonel Estomo. Kung maaalala nyo, Katunyeng, nakatulong ako sa gobyerno. Na-solve ko yung lapid case. Tapos ngayon, dahil dito sa siniwalat ni alias Totoy, masisira yung pangalan ko. Sabi niya, na-solve niya ang Percy Lapid case. Si naman kaibigan na nag-comment ka, wala po ako masasabi kung sino inisip po ng tao sa mastermind sa behind. Pero ang sa amin po, Dihan Carion, maging honest naman ako sa iyo kasi hawak ko lahat ang kasong ito. Alam ko lahat ng ebidensya. Doon lamang po nagtuturo kay Bantag. Si Bantag po, isa na lang po ang wala at saka yung si mga Dimakulangan Brothers at si Christopher Bacoto, yun na lang po ang kulang. Umamin na rin si Joel Escorial at inaantay na lang namin na mahuli si Bantag. Yan natin malalaman kung meron talaga si Bantag sasabihin. Pero as of daw po, Dihon, Carion, ang sa akin po ay talagang si Bantag lang muna tinitingnan namin. Kaya PNPA graduate din si Bantag, PNPA graduate din si Nicolas Torre, kaya pinanawagan namin kay General Nicolas Torre, bigyan nyo ng priority ang paghahanap kay Bantag. Gaya lang ang pinapakiusap ng mga taga-media na kaibigan ni Percy Lapid at sa kanyang pamilya. Kasama po dyan yung kanyang kapatid na close friend ko, si Roy Mabasa, na naging presidente ng National Press Club. Okay, pagpatuloy natin po. Na
pinagtsagaan ko for almost 37 years. Pasalamat nga ako sa ating mahal na Pangulo at binigyan pa ako opportunity. Nagretiro ako as 3-star general. Pero dahil dito, parang nawala lahat yung pinaghirapan ko. Kung malala nyo, ako rin task force commander nung Digamo case. Nagserbisyo rin ako as provincial commander ng Cavite. Kilala ako ni DLG secretary. Pero dahil dito, parang actually, kung sinasabi niya, pinapatay ko siya, pinatay niya na ang buhay ko. Itong alias Totoy na to. Baliktad ha. Kumusta po pamilya Bali buhay mo pa namatay kasi nasirang-sira ka na. niyo ngayon na tungkol po dito sa issue na to? Pero sa akin lang, maganda naman ginawa mo mga Judel. Kasi yan naman talaga ang dapat gawin. At mas naniwala ako sa iyo ngayon na sa aspeto na yan ay nagsasabi ka ng totoo. Actually, hindi ako nagpapansin sa kanila na ako'y, kasi pinapakita ko sa kanila na ako'y strong. Pero yung family ko, silang nakakaramdam kung ano ang nangyayari ngayon. Personal nyo bang, may personal ba kayong magkakilala ni Julie Patidongan? May naging transaction kayo? Nagkaharap na kayo dati? Hindi ko siya kilala personally. Pero palagi ko siya, yun nga, nung ako'y dumalaw, palagi ko, nakita niya ako. So, hindi ko maintindihan ano ang kasalanan ko sa kanya. Bakit niya nabanggit ang pangalan ko? Yun ang totoo. Yung pong sitwasyon ngayon na nabanggit kayo ni Patidongan, meron bang initiative ang PNP o kaya ang DOJ na kayo po ay hingan ng statement tungkol doon? As of today, wala pa akong hindi pa ako pinapatawag. Pero siyempre, dahil sa ginawa nitong alias Totoy na to, I expect na ipapatawag din ako para hingin ang side ko. But I'm ready. Sa totoo lang, nakita ko naman, hearsay naman lahat. Kaya ko namang lusutan sa korte. Pero ito importante itong pagpunta ko ngayon dahil para sa akin, yung social media is kailangan ko magsalita para ma-explain ko naman ang side ko kasi lahat na lang si alias Totoy everyday nagpapa-interview. So, tingin ko, hindi ko alam kung naniniwala ang tao sa kanya, pero sa palagay ko naman, sana mapakinggan din yung side ko para fair naman. Yung pong nabanggit nun sa statement nyo, are you filing cases against Julie Patidongan? Actually, inaantay ko lang yung kanyang affidavit. Then, pag nakita ko yung kanyang affidavit, kausap ko ng aking lawyer, I will file a case against him. Nabanggit nyo kanina. Akin lang, Junel, huwag ka mag-file ng kaso. Kasi kung mag-file ka ng kaso, magdepensa ka na lang. Huwag ka mag-file ng kaso. Kasi kung mag-file ka ng kaso, ang dating po sa akin yan, parang nasaktan ka. Kung nasaktan ka, sa akin ang nasasaktan yung tinamaan . So, pag-isipan nyo ng abogado mo. Mayat-maya nagpapa-interview sa media at nabanggit ko rin naman na si Secretary Remulla na interview po namin, ang sabi niya, as far as he is concerned, credible witness itong si Julie Patidongan. Credible Marami na po siyang yan nga, talagang credible. Kita mo naman na natuntun kung saan mga patay, matagpuan na sa nakikita mga kalansay. nasabi. Marami na po siyang nasabi. How do you At saka may pinakitang mga video kompleto, at saka kung magkwento tuloy-tuloy. intend to counter that? Kasi statement yan tapos versus statement ninyo . I will not question yung sinasabi ng ating DLG. Pero para sa akin, personally, ako naman, yung sarili ko lang dito, yung aking
So, hindi ko alam. I have no comment kung credible ba siya. Pero para sa akin, he is not credible. Mhm. Si Atong Ang po ba ay nag-reach out sa inyo? Never po. Mhm. Never. Mhm. Unang-una, hindi nga kami masyadong close. Mhm. Matagal na po yun. Mhm. Na-meet ko siya. Yeah, pa. At minsan lang Minsan lang kami nagkita nan. Sa security niya, wala kayong papel, General? Kasi yung iba, ang i-expect, pulis yan, baka kasama yan sa nag-provide ng security kay Atong Ang. Wala po. Walang ganun. Unang-una, sabi ko nga, Buhol yan. nangyari yung incident na yan, 2021. Focus po ako as Regional Director ng Bicol Region. Napakalayo naman po ng Bicol sa Calabarzon. Mhm. So, wala akong participation dyan. Hindi po malayo, magkatabi lang ang Calabarzon at Bicol. Kailangan po, payo ko lang sa iyo, kaibigan Junel, parang magkapareho na rin tayong taga Bohol. Siya ang asawa ko taga Bohol. So, ang payo ko sa iyo, magdala-dala ka, magbitbit ka ng isang hard evidence, ipares mo sa mga sinasabi mo. Para naman, kasi hindi pwede yung hindi sapat yung mag-deny ka. At napakataas ng kredibilidad ni alias Dondon. Kaya yan ang pag-isipan mo, pag-usapan nyo ng abogado mo kung paano kailangan natin dito ang ebidensya, hindi yung salita. Kailangan salita mo may kaakibat na ebidensya. Yung mga binabanggit ni alias Totoy na yan na halos lahat ng mga pulis na binanggit niya assign lahat ng Calabarzon. Calabarzon. So, imposible. Imposible yung sinasabi niya na ako involved. Mhm. Pero sa matagal kayong naging pulis, kung saan-saan kayo na-assign at pumutok itong missing sa Bungero. Kayo sa personal ninyo, anong mga malamang may mga intelligence information din kayong natatanggap nung panahong ito'y pinaghahanap at iniimbestigahan? Nung ako'y ginawang NCRPO chief, nangyari na yan po. Kaya lang, hindi po ako nakialam dahil hawak na po ang investigation ng CIDG. So, siyempre, nag-focus ako sa ibang bagay. Hindi na yan ang focus ko kasi nung time na yan, inimbestigahan na po ng CIDG at alam naman natin, inimbestigahan din ng Senado yan. At nung nakita ko yan, kung maalala nyo, nasampahan ng kaso yan sila. 6 sila. Kasama yan si alias Totoy. So, nakikinig din ako sa Senate hearing. Wala silang makita basihan. Hanggang doon na talaga sa level ni alias Totoy. So ngayon, dahil sa kanyang paglantad ni alias Totoy, naibalik ulit ngayon ang investigation. Na kung saan, bibintangan na ngayon si Atong Ang. So maganda itong investigation na umpisa ni Bato de la Rosa para mabuksan talaga lahat. Magsalita ka na doon, Mr. Jonel Estomo. Charlie Atong Ang and Totoy, alias Totoy, sino po ang dapat na paniwalaan ng mga tao? Personal opinion ko lang ito, no? Personal opinion ko lang ito. Unang-una, ito si alias Totoy kasi para sa akin ang galing magawa ng kwento. Pati ako dinamay dito. So, para sa akin, sino paniniwalaan ko? Mas naniniwala ko kay Atong Ang. Itong si alias Totoy ito, marami siyang hindi magandang record. Tapos hinira pa yung pangalan ko. Ako sa totoo. Dito, sa totoo lang, Junel. Maraming hindi maniwala sa'yo nung sinabi mo mas naniwala ka pa kay Atong Ang. Sayang pagkabuholano mo. Ha? Kanta ka ng kung ikaw inday, mangitag pamanhunon, siguro abaya inday, ang bulanon. Oy, tanda mo yung bulano, ha? Ito lang Tunying, Jerry. Bimildad akong officer. Naabot ko ang 3-star general. Hindi lahat-lahat naging 3-star general.
At kung maalala nyo, naging contender pa ako sa Chief PNP. Tapos sisirain lang itong Alice Totoy na to. So para sa akin, hindi ako naniniwala sa kanya. Dahil sinungaling siyang tao. Ang hilig niya magawa ng kwento, para sa akin, mukhang totoo na meron nangyaring extortion. Yung 300 million na yan. Kung ako, that's my personal opinion. Natalo siya. Tingnan mo, amang kalokohan itong... Ibig sabihin, parehong kwento nyo ni Atong Ang. Naku, delikado ka. Mukhang mawala ng credibility si Junel Estomo. Alice Totoy na to, tinulungan pa siya ni Atong Ang. Nakita ko sa TV. Nung eleksyon. Tumakbong mayor. Binigyan siya ng 12 million. Anong klaseng tao to? Tapos bilang babaliktad, extortionist tong tao na to. Bakit natin paniniwalaan yan? Naramdam namin ni Jerry dito yung inis nyo, galit nyo kay alias Totoy. Siyempre naman, gaya na sabi ko sa inyo, first time kong maramdaman to. Naramdaman ko masakit, mawalan ng magulang. Masakit, mabigo sa pag-ibig. Pero this time, mas masakit pala ito. Nakalgarin ang pangalan mo na walang katotohanan. Gawa-gawa. So, ang alam ko, dahil siya nabigo siya sa pag-ibig, hindi na siya nag-asawa eh. Ganoon si General Estomo. Tapat ko magmahal. Yan ang mga buholano. Nananawagan ako kay Alice Totoy ngayon. Sana itigil mo na yung kakagawa ng kwento. Hindi natin alam. Baka ikaw, Katonying, ang next niya sabihin. Ikaw rin, Jerry. Baka hindi natin alam. Kaya ang galing niya magawa ng kwento. Baka may mensahe po kayo lalo na sa pamilya ng mga missing sabongeros. Kasi napanood ko po kasi yung filing nila ng kaso sa Napolcom against several... Bago ka, Tony Taberna, nais ko lang bagitin yung sinabi ng aking dito, si Dihan Carion. Mukhang nakatunog siya na malaking bayad ni Atong Ang kay Junel Estomo. Yeah? Junel, sana marinig mo, pakinggan i-address mo rin ito. Paano yan? Several police officers, apparently, yung mga missing sabongeros families ay lumakas ang loob nila at they are rallying behind alias Totoy. Ano pong mensahe niyong gustong sabihin dito sa pamilya ng mga missing sabongeros? Mensahe, anong... Baka meron po kayong gustong sabihin kasi naniniwala sila kay alias Totoy. Ako naman, para sa akin, from the very start, napakaganda ng paglutang ni Totoy na yan para ma-achieve natin yung hustisya. Una, ang problema yung tuloy-tuloy niyang pagsisungaling, parang hindi maganda. Kagaya ngayon, dinawit na niya si General Estomo. Paano ngayon yan? Nababahiran yung ibang mga... So, sana, ito lang mensahe ko kay alias Totoy. Yung totoo lang. Ayun. Yung totoo lang sana. Kasi ako, nandiyan naman ako eh. Behind ako sa yung justisya na yan. Kasi sabi ko nga, masakit, mawala ng Pero para sa akin, mas masakit itong magawa tayong kwento. Yan para sa akin, Katonying. Opo. Naku, kami po nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala. Anyway, dahil din sa naniwala ako sa sinabi ni John Banyares, no? Ako rin, mas mataas ang kredibilidad ni Totoy sa akin eh. Kumpara sa iyo, Junel eh. Kasi, marami ako nakita, isa-isahin ko to ha. Iba-vlog ko sa susunod. Isa-isahin ko yung inconsistency mo, General Estomo. Sabi mo kanina, kakakilala mo lang kay Atong. Tapos, binigyan ka ni Atong ng 2 prangkesa ng pitmaster. Ano ka ba? Paano mangyari yun? Mukhang hindi, ang hirap talaga magkwento kapag hindi yung pagtahi-tahiin mo lang mga salita. Mahirap talaga magkwento.
Iba talaga magkwento ka kung totoo, dire-diretso, wala kang itatahi, wala kang anuhin. Pero ang judgment call ko kay Jonel Estomo, mukhang hindi pa ako naniniwala sa kanyang kwento. Mas naniniwala ako kay alias Totoy. Alias Totoy, Julie, Dondon Patidungan. So, yan lang muna. Ngayon, mag-shoutout na lang ako. Si Alvin Sin, halata, hindi agad makasagot kung anong mas. Si Never Hermoa, walang matino sa gobyerno na Marcos Duterte, maliban lang kay Rizzo Ontiveros at Lila de Lima. Sige, ano ko yan, may disclaimer ako dyan. Kay si Dihan Carion, Benji. Si Benji, kausap niya. Watching from Japan. Good evening po, Attorney Cousin. Salamat po. Attorney John Banyares, Attorney Totoy, ikaw na mag-advise. Makausap po ito yung kababayan ng asawa ko na si Jonel Estomo. Kausapin ko ito. Pakantahin ko ito ng isang kanta na popular sa mga Buholano. Kung ikaw inday, mahangitag pa manunun. Nako, naubutuloy ako. Si Chief Guard. Tapos si Jenny Bumagat. Si Chris Ilagan. Walang malayo sa milyon ang kapalit. Mukhang totoo yan. Sana ako bibigyan ako ng pera. Subukan ko kung kaya ko tanggihan. Pilimon Injapi, bahala na po ang DOJ at police nila. Sila po ang mga... doon na lang sa tamang sagot. Titingnan natin, ha? Abangan natin ito. Magandang gabi po mga kababayan. Abangan natin ito. Pero ano naman, sige ikan, babalik ako, ilabas ko na rin yung salita ng isa pang tinuturo ni alias Totoy na kasama ni Jonel Estomo. Pero sinasabi niyo, tinatanggi na. Tira na natin. Kaya kamutan na lang ng likod dito eh. So magandang gabi po! Bayan, ito si Toto Tirador. Titiradorin natin sila.